Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Alright! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Sa ngalan pa rin ni Atty. Ferdy Topacio, ako po si Miss Juvie de Guzman. Oh, Yan. yeah. Baka malilate lang si Sir. Alam niyo naman siya. Sabi niya kahapon, see you tomorrow. Alam niyo na pag gano'n, di ba? Darating yun. But if in case di naman makarating, usually, pag meron siyang emergency meeting, ganun po talaga. But anyway, let's hope for the best na dumating siya. At, hoping kung di natin makontak si Sir Danny, sabi nga ni Sir Drew, baka pwede natin kontakin si Carlando Marquez, yan, para dun sa napaka-importanteng update natin. At of course, sabi nga darating yata. Kung darating, dumating. At kung wala naman, pwede naman din natin i-accommodate by phone patch ang lahat ng mga friendship natin. But anyway, alam nyo mga kaibigan, ngayon po ay 19. Yan. 19 ng Marso 2025. At ngayon po ay Miyerkules. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, Miyerkules at ang oras po alas 11:03 ng umaga. At syempre, kung hapon ho, umattend po tayo ng isang launching ng bagong apartment na pinatayo. Ayan, pinatayo ni Nenita Endo. Congratulations, Nenita, at salamat sa iyo dahil talagang hindi mo ginagamit ang pera mo sa Japan kundi rito sa Pilipinas. Kaya congratulations. Alam nyo mga kaibigan, kung kayo po ay migrante, kung kayo po ay OFW, syempre, mas importante, mag-ipon lang ho kayo ng pera at gastusin nyo yan dito sa ating mahal na bansa. Sa Pilipinas pa rin po tayo mag-invest. Sa Pilipinas pa rin po tayo gumawa ng mga negosyo. Maganda ho yan kasi alam nyo po, mas maraming Pilipino ang nangangailangan ng trabaho. At hindi lang po yan, mas maraming Pinoy ang dapat matuto kung paano kayo nagpapaunlad sa ibang bansa. I-share nyo yan. At alam nyo ho, pag ganyan ang Pilipino, yan ho ang tunay na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Kaya, Nenita Endo, maraming salamat sa iyo. At syempre, sa ngalan din ni Endo Sang at ni Ayana. Yan, Ayana Endo, salamat din sa iyo. At mabuhay po kayong lahat. At lalong-lalo na sila... kahapon na-meet ko yung magkakapatid, yung mga kapatid ni Ariel, ang masisipag na mga sisters niya, na nandun din at tumutulong umaagapay sa kaganapan ng launching ng magandang, makikita mo, magandang apartment talaga, And I'm so thankful kasi ang mga gaya nyo ng mga Pilipino na nagsusumika para umasenso. Yan ang tama at hindi mareklamo, di ba? Yung pag-asenso dapat hindi ka mareklamo para tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang daw ang pag-asenso. Yan ang ating ikinatutuwa sa mga grupo, At syempre, yan meron tayong marami tayong mga mga invitation, but then I'd like to say sorry to some investigation galing sa ating mga kaibigan, kapatid sa GMA Network. Pasensya na kayo hindi tayo makakarating sa napakaagang maraming mga talaga, mga good news. At syempre, sineshare din sa atin ng DOST, ITDI. Thank you so much sa invitation po ninyo. Pero kapag ang oras ay before the show ng Yes Yes Show Topacio, definitely hindi po tayo makakarating. Siguro right after ng program ng Yes Yes Show Topacio, pwede na ho tayo. But then, mahirap po ang travel ngayon Ay, bad news sa Pasig, Alam nyo, Ortigas pa lang, grabe na. At saka dyan sa lugar ng White Plains, napakahirap po ng travel time natin dyan, napakahaba. Pero yun, naka-stop ka kahit nag-stop na ng ilang beses. 1 oras sa Corinthian Garden, wala kaming madaanan at wala ring makaalpas.
Kaya ho, nananawagan tayo sa mga traffic enforcer na sana po ay alalayan po natin ang mga motorista. Talagang marami magagalit. Can you imagine isang oras o higit pa ang travel time ng ating mga kaagapay, no? Hindi pa yan nagta-travel kasi nakahinto nga ho sila at sila po'y patuloy na nagbabiyahe dyan sa Corinthian, dyan po banda sa, Ortigas Avenue, grabe. At yung iba, motorista, magbigay naman kayo ng tamang sabi nga, disiplina. Kapag hindi na ho ninyo lane, wag nyo nang kainin, lalo na yung mga going down dun sa, parte ng Ortigas. Yung iba, papuntang tulay. Yung papuntang tulay, can you imagine, guys, walang madaanan. Tapos, ginamit lahat ng mga nasa baba. Yan. Minsan, alam nyo yung kawalan ng disiplina, yung mga rider, mga motorista, kayo po ang nagiging dahilan din ng maling disiplina. Hindi na ho tama na lahat ng lane ay sasakupin po ninyo. Paano ho yung isang lane, di ba? Dalawa ho yung lane dyan. Magagalit dyan si Wenner. Nako, pag kayo pinagalitan ni Wenner, lagot tayong lahat. Well, anyway, sabi nga po, nakahanda na daw si dating senador Laila De Lima na makipagtulungan sa International Criminal Court at magbigay ng kanyang testimonya bilang witness kung ipatatawag siya sa korte. Wow, antindi. Ito ang sinabi ng Bagong Pilipinas ngayon ng abogado ng senadora, si Attorney Dino De Leon, alumnus ng mga The Hague Academy of International Law at isa ring human rights lawyer. Ayan. Ayon kay Attorney De Leon, nakapagsumite na si De Lima sa ICC ng mga ebidensyang nakalap niya bilang Commission on Human Rights chairperson at bilang dating Senate chairperson on the Committee on Justice noong iniimbestigahan ang anyay malawakang patayan sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Ganon. Yun daw, idinagdag pa ni Atty. De Leon na maaari ding magtungo ang dating senador sa The Hague, bit-bit ang pag-asang maipatawag ng ICC. Dapat kayo na lang po nag-represent kay dating Pangulo. And para at least, di ba, mas naunang narinig kayo. Well, yun naman malay mo. Posibleng matapos na ang panahon ng amihan o malamig na temperatura sa bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng mangyari ito ngayong weekend o sa susunod na linggo. Nako take note. Una na rin sinabi ng State Weather Bureau na maaaring sa unang bahagi ng Marso ay matapos ang amihan na hudyat na ng pagbabago ng temperatura papuntang summer season. Kaya kawawa si Sir Drew Nasino talagang mainit ang dating niya dito sa sa DWIZ. Ayan. Mainit pero malamig naman sa loob. Huwag lang lalabas, no? Oh no! Ayan. At anyway, karaniwang nararanasan ang mainit na panahon sa Pilipinas tuwing Marso. Talagang ganun, At nako mag-ingat po kayo dun sa pagligo-ligo sa dagat, lalo na kung hindi po ninyo kabisado. At saka wag na wag nyo iiwan yung mga maliliit nyong anak. Ito'y karaniwang nagaganap sa mga paliguan. Yan ho Sabi ko nga kay Wenner, mag-ingat Mag-ingat, baka maisipan niya mag-swimming, di ba? Alam niyo pag ganitong maitang panahon, marami ho talagang nagtatangkang pumunta sa iba't ibang parte ng Pilipinas kung saan gusto nilang i-enjoy ang bonding ng kanilang pamilya, di ba? Well, kung kayo'y sawang-sawa na, mas maganda yan. Kasi kung hindi pa kayo sawa, marami dyan mga sabik maligo, sabik magbabad sa mga malalamig na tubig, di ba? Kasi nga mainit At hindi lang po yan, yung iba dyan, gustong-gusto nilang mag-swimming. Yung di nga marunong mag-swimming, nagpipilit. Nagpipilit mag-swimming. Ako nga ilang beses na ako nalunod, Buti na lang hindi pa ako natuluyan. Anyway, alam niyo naman, kapag hindi ka marunong lumangoy, kagaya ko, huwag ka nang lumapit sa malalim na daan, malalim na tubig. Kasi ito yung pinakadelikadong bagay-bagay na kung saan, alam niyo naman,
baka walang sumagip sa'yo, lalo na sa laki ko, walang sasagip sa akin. Grabe talaga. But anyway, yan naman ho ay pinapaalala natin sa lahat nating mahal nating mga kaibigan na patuloy, no? Patuloy na nakikipag-bonding sa mga mahal nila sa buhay. Alam niyo naman, pag ganitong tag-init, nakakaalala silang puntahan ang kanilang mga pamilya sa malalayong lugar. Okay, sabi naman dito sa ikatlong report naman, binatikos ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong ng Lanao del Sur ang peking petisyon na natanggap umano ng Korte Suprema na nananawagan ng pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa umanong desperadong hakbang upang linlangin ang publiko at pahinain ang gobyerno. Ayan. Ihina talaga. At ngayon pa lang ho, huwag kayong mag-alala kasi yung paghina niyan, pag tinulungan nyo pa yung pampahina, hihina ng hihina. Kailangan talaga palakasin natin yan, di ba? May mga ganun naman ng pagkakataon. Pero pag nandyan si Winner, lalakas tayo. Pag si Winner nga daw lalakas kasi malakas siyang kita nyo, lakas mambuli. Di ba? Ganun talaga. Sa kabila nito, pinuri yan, ni Adyong ang Supreme Court na agad itinanggi ang pineging dokumento at nagpahayag ng suporta sa pagpapanagot na sa gumawa nito, okay? Nagbabala naman ang kongresista na mas malawak na epekto ng disinformation kasabay ng pagbibigay diin ng pangangailangan sa mas mabigat na parusa laban sa mga grupo o individual na ginagamit ng social media para magpakalat ng pasinungalingan. Nako guys, kapag kayo ay sinungaling, fake news yan, sabi nila, di ba? Una nang pinapasinungalingan ng SC nitong Lunes na may natanggap silang petisyon at itinanggi ng presensya ng dokumento na may paksang Supreme Court receives petition on 16 million signatures calling for President Marcos' resignation. Pinasinungalingan din ng kataas-taasang hukuman na mayroon isang takdang en bank session kaugnay sa usapin at iginiit na peke ang impormasyong ito. Oy, no to fake ha. Alam niyo naman, pag fake news bawal yan. At totoo, marami akong nakikitang fake news talaga. Ang hirap, no? Yung fake news, tsaka yung hindi daw, ay parang pare-pareho lang. Oh, ay, ganun talaga. Siguro, ang gagawa lang naman yan, Winner, kung sino yung kakampi, di ba? Kung sino yung gusto nilang marinig, yun lang yung papalabas nila. Talaga. Yung isa naman, kakampi nung kabila naman, kung ano rin yung gusto niya, yun din yung gagawin niya. So, pareho na kayong fake news. Kasi, ganun na mangyayari dyan, guys. Kasi nga, pareho kayong dumidepensa sa magkabilang panig na kung saan, sino ba ang dapat natin paniwalaan? Well, anyway, mas maganda yan kung pupunta kayo rito at dito kayo magpaliwanag sa DWIZ. Yan. Hanapin lang po ninyo si Sir Drew na sino. Yan, pag hinanap nyo yan, haharapin kayo niyan at bibigyan kayo ng pagkakataong magpaliwanag. Oh, yeah. Diba? Ganun talaga. Kasi alam nyo ho, yung paghahatid ng fake news, usually kasi ginagawa na ho yan ng, ewan ko, may AI daw na pati boses nagagaya. Meron daw muka, pati muka nagagaya. Naku, huwag niyong gagayahin yung mukha namin. Bawal na bawal yan. At hindi lang po yan. Ayan. Tayo naman po yung nakikiusap sa mga bad intention. Yung gumagawa ng mga bad intention, wag na kayong manira, wag na kayong gumawa ng mga paeklat kasi hindi rin kayo mapapansin. Kung gusto niyo mapansin, yung mukha na lang po ninyo i-display ninyo. Ayan. Yung pangalan ninyo, ang gamitin ninyo. Wag na kayong gumamit ng iba. At saka, kung sikreto kayong maninira ng kapwa ninyo, wag nyo lang sikretuhin, ibulong nyo na lang po sa amin. Mas okay po yan. Anyway, sabi nga po, ito ang panghuli. Nakahanda si dating Senador Laila de Lima na makipagtulungan. Eto, tapos na to. Ayan. So, meron tayong isa, no? Isa na lang. Eto na. Aha, eto na. Eto na. Nagkadikit pala. Okay, guys. Ito ho. Okay, ito, sabi ko, kinondena ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, the fifth ng La Union ang malawakang pagkalat ng fake news sa iba't ibang social media platforms matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. Naku po!
naku po talaga. Ayon kay Congressman Ortega, ang pagkalat ng fake news ay maituturing na isang national embarrassment lalo't hindi rin nakaligtas maging ang International Criminal Court sa ikinakalat na maling impormasyon. Yan, kita nyo? Pinuna rin ng mambabatas ang pagpapalaganap ng maling impormasyon ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea, kabilang ang mga aligasyon na nawawala si Duterte at hindi siya binibigyan ng sapat na atensyong medikal ng ICC. Maging ang ICC anya ay tina-target ng pro-Duterte disinformation kung saan si presiding judge Lilia Motok Lulia Motok ay naging biktima ng fake news at online harassment. Naku, wag naman. At maguguntang nag-viral ang fake news na hindi marunong ng Ingles si Judge Motok sa kabila ng opisyal na record ng ICC na nagpapatunay na dalubhasa siya sa 5 wika kabilang ang English. Yan. At anyway, bukod dito, naglabasan din ang maling pahayag ng konektado ni si Motok sa pamilya Marcos matapos siyang maling matukoy sa isang larawan kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayan. Well, anyway, if that is wrong, just check it out and make it correct. Ayan. Diba? Ayan, ganun lang po yun dapat. Anyway, alam niyo naman po, ang importante dyan, kung fake news po yun, ipaliwanag nyo na lang. I think that's the best, no? Kailangan talaga natin, merong tagapaliwanag, may tamang tao. Huwag idadaan sa init ng ulo dahil ang paliwanag kapag magagalit ka kagad o mainit ang ulo mo, kahit na anong paliwanag mo, hindi ka maiintindihan. Usually, ganun po kasi. At syempre, sabi nga po ni Winner, maniwala ka sa sarili mo. Yan, totoo yan. Tama sabi mo. O yan, maniwala ka muna sa sarili mo and then after that, i-correct mo ang mga taong nagkakamali ng akala sa iyo. Tama. Eh, alam niyo naman kapag mga expert sa fake news, lalo na kung dekada na yan ang trabaho niya o kaya naman maraming taon na siyang nagtatrabaho sa paggawa ng fake news, mahirap talagang sawatain yan. Unless gagawa ka ng aksyon, i-demanda mo. Ganun lang po yun. Sus, Mario Joseph! Ireklamo mo, di ba? Kapag damage ka na ng mga fake news na ginagawa niya, ireklamo mo. Yun nga lang, humanap ka ng magaling na abogado para maproteksyonan ka. Well, yan. Anyway, alam niyo ho, tayong lahat ay naghahangad ng ikabubuti ng ating bansa. Doon tayo tumutok sa magandang Pilipinas. Yan. Marami ho tayong magagandang lugar na sa panahon ho ngayon ay ipakilala ho natin. Maging bahagi tayo ng magandang Pilipinas, yung imahe ng magandang alam niyo, marami tayong magagandang lugar na pwede nating ipagmalaki. Ayan. Ngayon naman, kung kayo po'y naghahanap ng napakagandang apartment, yan, nandyan na yung apartment ni Nenita Endo, ayan. Oh, yeah. Kaya lang pating yun Valenzuela City, kung saan banda roon po siya nag-invest. And thankful tayo sa mga Pilipinong nagmamahal sa sariling bayan. Dapat ho, ganon. Ayan, sariling bayan. Tama lang ho yun. Kaya yung mga investor na bago rito, tulungan ho natin mga kaibigan kung paano sila hindi maluloko. Siyempre, alam niyo naman, pag naloko yung mga yan, hindi na sila babalik o kaya naman po, hindi na sila matutuwa dahil una-una, lalo na kapag sila ay niloko ng kapwa natin Pilipino. Yan. Maraming ganyan Alam mo, Winner, nakakalungkot nga. Kapag yung mga Pilipino rin ang manloloko sa kanila, di ba? Nagpapatayo ng mga kung ano-anong establishment. Pagkatapos yung pinagkatiwalaan niya kung ano-anong materyales ang kinukuha, hindi naman pala kailangan. May mga ganung tao talaga. No! Di ba? So sobrahan o kaya naman yung materyales gagawing building. Oh my God! Yung materyales na pang-building, di ba? Samantalang apartment lang yung pinatatayo. May mga ganung tao. Kaya po pag ganun po, alalayan natin. Bihira ho kasi yung mga tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Mantakin ho ninyo, ang dami yung Pilipino rito. Pag pumunta ng abroad, doon sila nagtatayo ng kanilang lovebirds house. Yan. Doon sila nagpapatayo ng mga negosyo
Which, ang tingin ko mali, di ba? Dito kayo magtayo ng negosyo para mas lalong nakakatulong kayo sa bansang ito. Kasi alam niyo ho, yung negosyo na itatayo natin sa ibang bansa, can you imagine, di ba? Mas mahal doon. Mas malaki ang tax, di ba? At yung mga sisilbihan ninyo, baka hindi pa ma-appreciate yung product ninyo. Kasi nga po, ang sabi nga ng iba dyan kapag kayo po ay Pilipino, yan, ugaling Pilipino ang inyong makikita. Yan. Hindi lang ugali, no? Sarap ng Pilipino sa pagluluto. Yung sarap ng luto nila, hindi yung Pilipino. Sarap ng lutong Pinoy. Yan, lutong Pinoy. Yan ho ay importante sa ating lahat. At sana po, huwag tayong magkakamali dahil ang importante dyan, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programa. Lahat ng programa sa DWIZ pwede ho ninyong pakinabangan sa inyong nais na panoorin. Yan. At hindi lang po yan, alam nyo naman, marami ho tayong mga bad news at good news. Doon tayo sa good news. Stress na ako sa bad news. Alam nyo naman, ang bad news kasi madaling maka-stress yan. Lalong-lalo na kapag merong mga kwento na hindi mo nagugustuhan. But then, ang importante dyan mga kaibigan, kung kayo po, eto na, kapag gusto ho natin yung kwento, kagaya si Ruben Castor, mahilig yan. Kunwari, nalulungkot, pero hindi naman totoo. Actually, masaya naman siya, di ba? Kaya hello din kay Ma'am Irene Karandang ng Quezon City. Salamat po sa inyo, Ma'am Irene, kasi you're inspiring us. Yan. Pag kayo po ay nakakapag-inspire ng kapwa Pilipino, lahat po kami ay sumasaya. Ganun lang po yun. At of course, ako po ay pamilya rin ng mga vendor, kaya congratulations yung guest natin kanina kasi ang aking sister ay a proud vendor. Yan, dyan sa Palintawak. Marami po siyang mga fresh na mga gulay. At kahapon po, dinalaw ko siya. Salamat sa lunch, ate. Salamat po. Kasi alam mo, pag gusto kong kumain ng masasarap na pagkain, diyan ako tatakbo sa kapatid ko. Tanging ang kapatid ko lang nagpapakain sa akin ng masarap. Ayan, ate, narinig mo? My ate, my sister, yan, elder sister, Josie. Oh, yeah. Diba? Minsan sama ko nga si Winner. Yan, hindi ko alam ang day off ni Winner Anyway, meron pa tayo, salamat din kay Tita Tess Rosalado. Yan, ako, mabuhay kayong lahat dyan sa probinsya. Yan. At hindi lang po yan, hello din kay Cap Jose Jr. Oy, salamat Cap ha. Sana nga, marami akong ipapasok na walang hanap buhay sa opisina mo para naman matulungan ang ating mga kababayan. Alam nyo, minsan, masarap tumulong dun sa mga taong nangangailangan ng tulong, di ba? At sana po, yung tutulungan din natin o ninyo ay hindi sila yung nagbabago ang ugali. Kasi yung iba, pag nagkapera na nakakalimutan ka na, hindi ka lang batiin, di ba? May anyway, ganun talaga, may mga taong ganun na hindi lahat po ay marunong tumanaw ng utang na loob. Anyway, mga kaibigan, tayo po yung magbabalik after ng ating few reminders. Time check muna tayo sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ang oras po, alas 11:25 ng umaga. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yahoy! Yes, yes, yo, Topacio. Ako na naman si Juvie de Guzman sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. Ayan. Talaga naghihintay si Winner, Sabi ni Winner, nasa na kayo si Attorney? Namimiss ko na siya. Tama. Yan ang gusto kay Winner. Thank you so much. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Nako kita nyo, magtataas na naman ng presyo ang tubig. Grabe naman po. Alam nyo po, marami na nga hindi nga na halos nakakaligo na dahil lang sa tubig na yan. At of course, marami yung nag-iipon talaga, pero nakakatakot mag-ipon ngayon ng tubig guys Lalo na usong-uso pa rin ang dengue, no? At ingatan po ninyo yung pag-iipon ng maraming tubig. Yan si Eva, nag-iipon pa yan. Eva, nag-iipon ka, di ba? At syempre, yung mga nag-iipon ng tubig, alam nyo naman, napaka-ingat dapat ninyo. Takpan ho ninyo yung mga drum ninyo ng cover para hindi siya
hindi siya tubuan ng napakaraming, ano ba yun, butete ba yun? Butete ba tawag doon? Ayan. Napakarami ho kasi na nako mahirap na, no? Tapos yan nagiging lamok and then suddenly magugulat na lang kayo, kinagat na ang inyong mga mahal sa buhay. Wag naman po sana. Ayan. Siyempre lahat naman po tayo ayaw natin na magkaganon. At kung magkaganon man, kailangan alam na ninyo ang mga alternative medicine na po pwede dyan, o kaya naman yung pamahid-mahid. Naku, si Sir Dennis marami yan yung pampahid ng mga di ba, yung mga skin allergy, di ba? Yan ang mga inaan ni Sir Dennis. Para ho naman kayo ay mag-ingat. Hindi kayo masyadong kagatin ng mga insekto dyan. Well, anyway, kita nyo alam nyo, tama lang ho yung ginagawa ninyo na kayo po ay nag-iipon ng malinis sa tubig. Pero, kapag naman ho kayo ay kinapos ng tubig, tatakpan nyo ho yung tubig na yan. Napaka-importante po na meron kayong panakip, yan. Ay, kita nyo ang gwapo naming boss, nandun din, no? Di ba? Sa likod ni Sir Winer. Si Sir Braggy ba yan? Tama ako? Di ba? Kita niyo isang Braggy Baganza. Idol yan, idol. Anyway, yung akin lang sinasabi mga kaibigan, kung kayo po ay mag-iingat, maliles natin ang problema. Mabuti na lang kung meron diyang hospital on wheels, di ba? Congratulations sa Quezon City, Payatas, Quezon City, na kung saan nagpatayo sila ng hospital on wheels. Ang alam po yan ni Doc Jim Sanchez, no? Kaya, nako, napakaswerte ho. Talagang swerte, bakit ka mo? Kasi ang operasyon ho dyan sa Hospital on Wheels, parang para kayong pumunta na rin sa mga malalaking ospital. Kaya kung meron kayong pa-opera, lahat ng bumubukol sa inyong katawan ay libre operasyon. Yan. Oh no! Ewan ko lang yung mga bukol-bukol dyan. Yan, marami dyan. Yung mga bumubukol. Okay, anyway, yan naman po yung pagpapala ng Panginoon. Alam nyo, minsan, no? May mga barangay kasi na kapag sinuwerte sila, ay merong nag-o-offer ng isang system na ganito. Kaya, salamat din at nabuo ni Kapitan Raskar Doktor. Interviewin nyo yan. Napakagaling ho ng kanilang Hospital on Wheels. At hindi lang po yan. Hindi na kayo tatakbo ng ospital dahil yung ospital na ang mismo nandiyan dyan sa tabi ninyo. Sila na po, sa loob ng isang bus yan nasa bus yung ospital at kumpleto ng gamit. Kaya kayo ay kung merong maliliit na bukol dyan, pwede nyo palakihin, di ba? O kaya naman, kung ayaw nyo lumaki yung bukol ninyo, alisin na lang. Paliitin na lang. Well, anyway, di totoo to. Kasi alam nyo dati, meron akong mga problema sa aking mga kaibigan na talaga naman sila pumunta pa kung saan-saan para lang magpa-opera. At ito naman ay isang magandang sinyales na kaya na ng mga foundation na tulad ni Doc Jim Sanchez na nakakatulong talaga walang charge, di ba? Yan yung mga iba natin mga kaibigan diyan. Well, anyway, meron tayong pagbate, no? Kita nyo wala, hindi na nakahabol si Atty. Topacio. Pasensya na po mga friends. Alam nyo naman Okay. Sabi ho ni, salamat Kuya Mon Samson. Kape-kape tayo, kape-kape. Mon Samson ng Manila Bulletin. Yan, isa yan sa mga matagal na nating taga-subaybay mula noon hanggang ngayon. Yan. Okay. Hello kay Sir Jigs Magpantay. Ayan, happy trip. Mukhang paalis sila papunta sa malayong lugar. Ayan, Jigs Magpantay. And of course, advance happy anniversary ng Citizens Crime Watch. Ayan, si Sir Jigs Magpantay po ang National President. Atty. Topacio naman po ang National Chairman ng CCW. At syempre, ang producer naman ng Margo Management Consultancy Services ay walang iba kundi si Maruha de Asis. Yan. At pagbati pinapaabot natin kay Sir Dave Fajardo, Bilala Ali, yan. My Voice and Musical Friendship. Yan. Salamat po sa inyo. DOSTITDI, yan. 2024, last year talagang lagi silang nagme-message. At ngayon naman, may mga konti-konting invitation. Hindi na tayo makakapunta. Pasensya na kayo. Anyway, George Durana, hello po. Captain Rolly Durana.
Michael Delara, hello Kuya Mike. At syempre, hello din kay Christian and Eva Grijalvo Nunez. Hi, thank you. Salamat sa company mo dahil sinasamahan mo ako. Thank you so much. At hindi lang mo yan, hello kay Ate Josie Valimento and family, Marlon and Johnny Valimento and family. Oh, yeah. Yes. Si Kuya Dave Diwa, mabuhay po kayo. Team Quezon City MMWO, yan. Mabuhay din si Lindy Dakanay. Oh, yeah. Ang mga reyna ng senior citizen. Yan, Lindy Dakanay. Thank you so much. Aida Zovel, salamat po. Boy Abunda. Hi, Tito Boy. Salamat po. Thank you very much. Yan. Veronica Estrada Lim. Yan, salamat po. At syempre, sa lahat ng mga bossing natin dito sa Aliw Channel 23. Di ba, ang galing? DWIZ. O, di ba? Talagang talagang inspired tayo. Kung gaano sila kasipag, dapat ganyan din tayo kasipag para Di ba, ang po galing? pagpalain tayo. Di ba? Ganyan lang Oh, naman yun. yeah. Parang si winner lang yan, masipag. O, di ba? Parang dyan sa grupo ni Hias and Company. O, di ba? Masisipag yung mga yan. Si Jen Patrolia. Marami yan. Kaya nga po, yan ang turo ni Sir Drew Nasino. Talagang yung walang awang pagtatrabaho ay wala ding awang biyaya ang darating sa inyo. Ganun daw yun eh. Oo, ganun talaga. Kaya kailangan lagi kayong magsisipag. Yan. Importante lang dyan eh. Huwag daw magreklamo para daw hindi madaling tumanda. Saan nakakita? Nakakita na kayo ng ganong kasabihan. O, di ba? Well, anyway, salamat po sa kanila. Si Ver Garcia, hello din. Josephine Salvador, yan. Magkita tayo bukas. Milagro Salvador, yan. Thank you. Yeah, baby! Yeah, baby. Okay. At hindi lang po yung Jessica Welch. Thank you so much, Emma. Emma Cordero, salamat po. Chona Di Makiling, Los Angeles, California, USA. Salamat po. Oh, grabe kayo dyan, ha? Kamusta na kayo dyan? At syempre, lahat daw ng update sa Pilipinas, alam na alam nila. Ayan, salamat naman sa inyo. At yung mga friendship natin na tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang pagkain ng gulay. Naku, tama yan. Paborito ho yan ni Spike Larry Ariate. Ang gulay, di ba? Gulay yan. Grupo ng mga gulay. Oy, Larry, nakita kita sumasayaw ng gulay. Grabe, ha? Parang hindi ako makapaniwala. Gulay na ang kinakain mo ngayon. Anyway, hello din kay Edward Obiena and EJ Obiena. Ayan, magkita-kita tayo sa Ultra. Ayan, Oh, yeah. malapit na, di ba? Malapit na, no? Ayan, kapatid, malapit na yung Ultra Masters International. Yan. At syempre, hello din kay Maria Fatima Di Makiling. Ayan, Mark Nilo Odiaman. Hi, Ma'am Bambi Fuentes, Marisa Malyari. Hello po sa inyo, Oh, Kaloy yeah. Tolentino. Aba. At syempre, yan, pasensya na, hindi ko na mabasa yung mga messages nyo. But, pangalan nyo na lang ang babasahin ko. Martita Lopez, Micaela Ann, Mika Cruz, Leo Zapra Blazer, at sa lahat ng mga taga Cebu City. Mabuhay yeah. po kayo. Yan. Mabuhay ang maraming pera sa Cebu. Eh, sino ba yun? Pera-pera lang yan. Ayun na. At syempre, hello din kay Lee James. Naku, Lee James, salamat sa iyo. Yung mga walang sawang bumati sa akin kahit madaling araw, grabe kayo ha. Pag natutulog niya, huwag nyo nang tawagan. Tama na yung message na lang po kayo. Text na lang para mabasa ko pagising ko. Yan. Huwag na kayong tatawag kasi hirap kong bumalik sa pagtulog. Okay? So mga kaibigan, time check muna tayo. Ang oras! Alas 11:45 ng umaga. Sa ngalan niya ni Atty. Ferdy Topacio. Bye! Yes, yes, yo! Topacio! Topacio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Yahoy! Magandang umaga sa huling bahagi po ng Yes Yes Show Topacio. Ang oras po, alas 11:48 ng umaga. Sa Oh, ngalan pa rin po yeah. yan ni Atty. Ferdy Topacio. At, nako ha, eto naman, medyo idudulog ko lang kay Calando Marquez. O baka naman may nakakaintindi dyan. Alam nyo ho, hindi na ho maganda nangyayari ngayon, lalong-lalo na dun sa mga jeepney na wala ng disiplina.
alam nyo po, hindi nga ho pinatupad ang modernization program pa. Hindi pa hinihigpitan. Hindi lang po mga jeepney driver ang pasaway, kundi mga driver ng bus. Alam nyo ho, hindi kayo binigyan ng karapatan para magkalat sa lansangan. Ito dapat ho ay mabigyan ng pansin ng ating mga kinauukulan, lalong-lalo na yung mga MMDA dito sa panulukan ng Commonwealth Avenue. Sila po ay masyadong makalat. Alam nyo, hindi ko maintindihan. Binigyan na nga kayo ng opportunity na gamitin muli ang inyong mga jeepney, pero hindi po kayo binibigyan ng karapatan na magulo ang linya po ninyo. At the same time, ginagawa na ho ninyong tambayan yung mga gilid ng Commonwealth Avenue, which hindi ho dapat. Why? Kasi po, ang dapat ho, magsakay kayo and then go, sakay, go. Hindi ho tambayan yan. Kung sa tingin po ninyo, that is your sabi nga niya, parking area, ay meron hong parang meron niyang space na nasa loob, hindi ho mismo doon sa kalsada. Kawawa ho ang mga pobreng nakamotor. Yan. Kawawa rin po ang mga merong sasakyan. Alam niyo ho, nagkakagulo-gulo na. Ang laki-laki ng kalsada, pero bakit gano'n? Nata-traffic pa rin, di ba? Kasi po, dahil po yan doon sa mga jeepney na hindi marunong sumunod sa batas trafiko. Yan. At yung mga pobreng MMDA naman, sabihin na natin talagang sila ay pagod na, nakabilad sa araw, nauulanan, sana naman po sundin din natin sila. Dahil sila po ay nagpapakahirap. Alam nyo, mahirap yung trabaho nila. Nakaupo sila, nakatanghod sila, o kaya nakatayo sila, di ba? Ang point ko lang dito, guys, magtulungan ho tayo. Hindi komot may MMDA dyan, gagawa na lang kayo ng gusto ninyo. Lalong-lalo na dito po sa panulukan ng Commonwealth Avenue Corner. Ano bang lugar to? After ng Litex, yan, yung lugar na yan. Nako, meron dyang, alam nyo, meron dyang Jabi. Alam nyo na yun, yung Jabi doon, di ba? Yan ho ay lugar na intersection. Kapag intersection po, wag po kayong tumambay dyan at hanggat maaari, wag kayong sumakay dyan. Siguro naman ho, MMDA kayo naman po ay nakakaintindi. Pwede ho bang paurong-urungin ninyo para pag merong lumalabas, no? Pag may lumalabas mula doon sa kabilang area, ay dapat po maluwag-luwag naman po makakalabas. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Attention din sa ating barangay dyan sa Commonwealth Avenue. Attention, Captain Emmanuel Go. Tama ba yun? Ay, Kapitan, alam ko pong maganda ang inyong barangay, pero sana kayo naman po ay kapitan, pinakikiusapan ko na yung inyong kalsada dito po sa may Commonwealth Avenue and nakalimutan ko yung lugar. But then, ayan yung Litex. After ng Litex, meron diyang Jabi. Yung fast food, di ba? Hindi commercial, kaya Jabi na lang. Sana po, paggawa nyo naman yung kalsada at butas-butas na talaga nga naman. Parang kami ay dumadaan sa... Bawal yan! Sa ulap. Nga, bawal nga. Hindi ko naman pinagbabawal, guys. Ako naman ho, nakikiusap sa inyo. Nakikiusap kasi alam niyo ho, wala na akong pampalit ng gulong. Sa pag ganun-ganun na daan ko araw-araw. Can you imagine ha? Alam niyo dati kung umalis lang ako ng bahay once a week lang. Ngayon, araw-araw na. Dati meron akong day off na Sunday. Ngayon wala na rin, Monday to Sunday. Ang daming tumatawag sa akin para lang kausapin ako. Ganun lang, grabe talaga. Pero sana, Kapitan Go, tama ba? Ay hindi, Manuel Ko, Captain Ko. Sana po, ipagawa natin yung mga sirang kalsada dyan. Kahit maliit lang, gawin na kagad. Yan. Diba? So, salamat sa... At hindi lang yan, Helpline 122. Nako, Helpline 122 ng Quezon City, QC 122. Salamat po sa inyo. Kasi hindi na pumaparada sa tapat ng garahe ko ang mga jeepney na pasaway. O, di ba? Ang galing-galing nyo. Gustong-gusto nyo akong katapat, ha? Well, ay yung Quezon City 122. Salamat po sa inyo. Kaya kung kayo ay taga Quezon City, tawag na kayo sa 122. Ang bilis nila umaksyon para din silang 911. Yan, napakagaling mo talaga. Quezon City 122. Yan, o, di ba? Maipagmamalaki natin yung mga taong tumutulong, gumagawa ng walang kapalit. Yan.
At ang kapalit lang dyan, isang ngiti, pasasalamat. Alam nyo, ang mga taong marunong magpasalamat ay sinuswerte. Ay, tama ka. Oo, pasalamat tayo sa mga taong nagpapakahirap din. Kahit na masweldo yung mga yan, masaya sila. Masaya silang nagpasasalamatan mo, di ba? Kasi, alam niyo yung pagod kasi, nakakawala yan pag ikaw ay nakangiti sa kanila, di ba? Tama. Bagamat si Hias, lagi nakasimahod yan, talagang ganyan na ho yan. Well, anyway, yung mga mababait naman dyan, hindi naman kailangan ngumiti kasi nakatutok sila sa computer. Ganun ho yung totoo dyan. Anyway, ito naman ho ay ating pinapaalala lamang sa tweet-tweet na chine-check po natin ang mga bagay-bagay na nakikita natin sa daan. Kasi ho, ito yung magiging senyales na tayo po ay concerned sa bayan natin. Hindi komot may pulis dyan, merong MMDA dyan, may traffic enforcer dyan, ay okay na. Kailangan bilang taong bayan ay maging bahagi tayo ng magandang Pilipinas. And congratulations! O, di ba? Congratulations sa eto, MRT. Ayan, MRT. Binati ko na kayo. Yan, yung mga MRT dyan. Yung mga dumadaan sa EDSA. MRT yun, di ba? Winner? Tama ba? Ayun. Magaganda at mga gwapo ang security guard dyan. Ayan, nagtatrabaho ng tama. At saka yung mga kahera at kahero dyan, ang bait-bait nila. Sana tuloy-tuloy lang. Kahit na masakit ang tiyan nyo, kahit na nagugutom na kayo, huwag kayong sisimangot. Bawal lang sumimangot. Kasi nakakapangit, di ba? Kaya kailangan lagi kayo nakangiti, kagaya ng mga bossing natin, lagi nakangiti kahit pagod na pagod, di ba? So, pagbati, pinapaabot natin sa lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Mabuhay din si Attorney Rante. Hi, sir. Attorney Macnil Rante. Alam ko hindi siya nanonood. Huwag kayong mag-alala. At hindi lang po yan, Sir Denny, Sir Cabangon Chuwas, Boss Edgar. Ang dami mong lakad, ang daya mo. Hindi ka nagyayaya. Ayan. At hindi lang po yan. Nako, kapag kayo po ay may problema sa inyong partner, yan. Pag may problema kayo sa kanila, iwan nyo. O, huwag nyo nang kausapin. Sure ka? Iwan nyo. Ganun lang ho yun. At saka huwag nyo pagbintangan. Hindi ho ako kayo ang sinasabi ko, yung mga nanonood ngayon, di ba? Kasi huwag kayong maniwala sa iba ng mga chismoso at chismosa. Wala ako nun. Meron ako mga friends. Yan. Marami ako niyan. Kaya hello din sa mga, yung partner ko ay maraming nagmamahal dyan. Kaya ingat-ingat kayo sa pagchichismis. Oh, yeah. Wag muna kasi alam niyo ho, baka magalit. May magagalit. Yan. Okay. I love you. Opo. At hindi lang po yan, hello din kay Reggie Holiero. Stop drinking, sabi niya. Drinking water from, ano to? Stop drinking water from plastic bottle, sabi niya. Water refillable, etc. You're not just drinking plastic, but funeral water. Marami ko ng beses narinig to Oo. Totoo yun, kasi nga po, pag naaarawan yung plastic, masama daw po yan sa ating kalusugan. Kaya winner wag mong papaarawan yung iniinuman mo ng tubig. Yun lang naman yung paalala doon, di ba? At syempre, yung mga kaibigan natin na merong sasakyan. Alright! Huwag kayong mag-iwan ng bote ng plastic na merong tubig, tapos pagdating nyo, iinumin nyo pa yon, masama na ang lasa. Alam mo, style mo, Bulok. Oh! Sino masabi? Ikaw? Alright! Sa bunutan kita, winner. Kita mo. Well, anyway, alam niyo mga kaibigan, ang sinasabi ko lang, huwag kayo inom ng ng bote na plastic na may tubig. Yan Tama. mo yan. Hindi yung bulok style. Pag sumakit ang tiyan mo, ikaw rin, kasalanan mo yan. Kasi Tama. nga, hindi ka nag-iingat, lalo ka na winner, lagi kang nasa labas kapag wala ka dito. Oh, yeah. Well, anyway, mga kaibigan, tayo po ay magpapasalamat na dahil kayo po ay alam ko naghihintay na sa susunod na programa ng Bali Tambayan. Yeah, walang iba kundi ang gwapong-gwapong host. Yan. Walang iba kundi si Sir Drew Nasino. Ang oras po, alas 11:58 na ng umaga. At syempre, yan po ay sa ngalan ni Attorney Ferdy Topacio. At ako naman po si Miss Juvie de Guzman ang nagsasabing, kung mahal nyo ako, mas lalong mahal ko kayo. Oh, yeah. At syempre, tayo po ay,
Ayan, lagot ka. Lagot ka. Nauna ako sa'yo ha, with Miss Jen Patrolia. Oh, next program pala. Well, anyway, kahit naman sino yung mga yan automatic yan. Lalong-lalo na si Jen. Talaga to si Jen, hindi nagsabi sa akin. Siya pala. Anyway, maraming salamat po and I love you all guys. Bye! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio!